Someday I wanna be his wife. That boy, like something off a poster. Hey mga beshi ko, for today's video, nasa kung sino naman ako, parang gusto ko nang bumitaw. Sino may sabi sa'yong kumanta ka? Hoy, Kung inakala niyo gagawa ko ng french fries sauce, nagkakamali kayo dahil gagawa ko ng potato, chicken oven, potato ba? Yung nasa abroad, alam niyo na kung ano yung gagawin ko. At yung nasa Pinas naman, abay, manood na lang kayo. Wag na kayong maumoy mga beshi ko sa rice cooker na yan. Paano ba naman? Ang dami-dami kasing rice cooker dito, pero mas malaki pa kaysa sa lulutuin ko. At kung gagamitin ko, bay, lalangoy lang talaga yung gagawin ko doon, kaya wag na, yan na lang. Step 1, kumuha kayo ng potato, hugasan nyo, hiwain nyo kung gusto nyo, at ilaga nyo ng 30 minutes. Pero kung marami naman kayong time, kahit buong magdamag nyo ilaga, charot. Para kinabukasan ay lugo na siya. Ayun. Alam nyo guys, ang dami kong pinagdadaanan ngayon. Oo, madami. Pero hindi ako magkukwento ng kahit ano gusto kong sarilin. Huy! At alam nyo ba, gusto ko muna mag-stop sa pagbablog. Kaso napaisip ako, andun na ako, 'di ba? Umaangat na yung page ko. Ba't pa ako titigil? Nasimulan ko na eh. O nga pala guys, yung bago, kung hindi ka pa talaga as familiar sa rice cooker, delikado po yan gamitin. Dapat bago mo siya buksan, tanggalin mo yung parang tinatakay pa siya sa taas. Huwag mo buksan diretso dahil sasabog yan at super delikado. Dati kasi may napanood talaga ako sa TikTok na binuksan niya diretso yung press cooker tapos sumabog yung press cooker at sa mukha talaga niya. At ang nangyari sa mukha niya ay nalaga. Siyempre napakainit niyan dahil nilutuan niya. Kaya guys, be careful sa rice cooker lalo na pag andito ka sa abroad. Kaya ko pala hiniwa yung mga patatas dahil yan, bet na bet ko siyang balatan kapag yung balat niya yan, bilis lang tagalin. Nalaga ko na rin pala yung manok. Nilaga ko yung manok na wala akong nilagay kahit ano, tubig lang dahil tatanggalin ko din naman siya ng pangganyan. Dahil nga yan yung ilalagay ko doon sa baba ng saniya. Ano ba yung ano ba yung Tagalog ng saniya guys? Comment below, di ko alam. Tapos, siyempre naglagay ako ng oil. Ginisa ko na rin pala dyan yung sibuyas. Tapos, sinunod ko na rin yung manok. Nilagyan ko siya ng paminta, asin, chicken stick, or nor cube. Tapos nilagyan ko na din siya ng curcum. Guys, hindi ko din alam kung ano yung curcum sa atin. Bahala na kayo dyan mantindi. Yung sinasabi ko na curcum, yung parang luya sa atin pero yellow siya. Hindi ko alam kung anong pangalan nun sa atin. Hindi ko talaga alam. Pero dami ko nakikita nung dati. Dati nung bata ako, nung doon pa ako nakatira sa lola ko, ginagawa naming kotex yun. Huy! Tapos, nag-aano pa kami, yung nagyayabong ang ganda ng kuko, ganyan-ganyan. Tapos yun lang pala yung inamit namin. Pero dati mas tuwang-tuwa ako kapag nilagyan ako ng pinsan ko ng hina. Yung nasa, ano lang din nila, tanim-tanim din nila, tapos buong magdamag mong ilalagay sa kamay mo, tapos pagka umagahan, orange na orange. Tuwang-tuwa talaga ako pag nilagyan ako ng pinsan ko nun, kaya shout out sa'yo, Raylene Tidong Abubakar, dahil ikaw yung sinasabi ko. Siya kasi yung pinsan kong babaeng matagal kong nagkasama, parang kapatid na rin yung turing sa akin. Noon, parang ate na rin yung turing ko dun. Kaso nga lang, ngayon may mga asawa na siya labay, iniwan ako sa eri. Huy! Parang gusto ko na rin mag-asawa. Charot! Mapapanood na naman to nung nanay ko, ano na naman sasabihin nun sa akin. Yung nanay ko kasi nanonood na rin ng mga vlog ko ngayon, imbis na supportahan ako, mas lalo pa akong binubuli. Pero okay lang yun man, bully mo ako, at least humangat yung page ko, charot. Natutuwa lang ako, yung nanay ko wala dating pakialam sa Facebook, pero ngayon natututo na rin ako. Ma, baka makahanap ka ng chatmate dyan. Sabi naman ng mama ko, kaya lang daw siya nagpe-Facebook dahil sa akin. Sana all. Ang sweet naman ng mama ko doon, dahil ba talaga sa akin. Tatlo lang kasi kaming anak ni mama at lahat kami wala na ngayon sa poder niya. Ako andito, yung ate ko ay nasa mga biyanan at yung kapatid ko naman ay nagtatrabaho. Ewan ko kung asan lugar. Kaya daw ay nakakamiss na daw na may maingay sa bahay. Dati kasi laging sinasabi ni mama sa amin na, pwede ba munang umalis-alis kayo sa bahay dahil naiingayan na daw siya. At ngayon naman daw ay hinahanap-hanap kami. Ngayon nga ay mas ramdam ni mama yung pangungulila sa mga anak. Madami na kayong nalalaman sa buhay ko. Malapit na pala ako matapos sa ginagawa ko. Tama-tama nagugutom na rin ako. Di kasi ako nag-almusalan kanina dahil nga hindi ako makakain. Hindi ko nga nalagay yung cheese sa labas. Kaya craft na lang na cheese yung gagamitin ko. Abay na may pakatang ako sa part na yun. So yun lang po. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli.